Okay naman siya, diba? Ewan ko. Parang hindi talaga mapalagay yung loob ko sa kanya. Parang may tinatago yung babaeng yun eh. Sino tong lalaki to? Bakit mo sinisilat ang wedding ko? Kalokohan tong kasal na to. Niloloko lang kayong babae yan eh. Ano? Dahil may asawa siya. At ako yun. Sorry ka dyan. Alam mo, sa ginawa mong yan, masisira ang plano namin ni Mama. Not really, Marco. Luckily for us, this fiasco might just turn out to our advantage. Hindi pa nga tayo nakaka-recover doon sa issue mo ng mental state. Ito isang iskandalo na naman ang pinasok mo. Kapag hindi ka pa nagpakatino, makabubuti pa mag-resign ka na lang sa company. Nabalitaan ko kasi sir na last day nyo na ngayon. Tumaan na rin ako para magsabi ng good luck sa inyo. Oh, thank you. Nagulat ka ba? Apo, akala ko po nasa office ka. Kasi nung narinig ko yung boses mo, parang naramdaman kong napakalungkot mo eh. Kaya nagmadali akong pumunta dito. Anak, huwag ka mag-alala. May good news ako sa'yo. Talaga po, Daddy? Ano po yun? Magbabakasyon tayo sa malayong lugar. Malayo dun sa mga nanlalait sa'yo. Dun sa mga nagsasabing baliw ako. Tsaka dun sa mga press people. Yay! Kailan po tayo aalis, Daddy? Sobrang excited na po ako! Ngayon din. Tsaka huwag ka mag-alala. Pinagpaalam na kita sa mga teacher mo. Kaya pumayag na sila na mag-home study ka. Paano naman po si Windy? Pwede po ba natin siyang isama? Of course! Daddy Bong, kumpleto na po ang mga gamit sa kotse. Pwede na tayong malis. Halika na. Alis na tayo. Yan. Wow, Daddy! Dito ba tayo titira? Sobrang ganda! At may flower farm pa! Oh, dapat kay Mang Ador ka magpasalamat. Siya kasi nag-recommend ng lugar na ito. Thank you po, Mang Ador! You're welcome. Pasensya ka na, simple na itong bahay na to, pero welcome kayo mag-ama. The best talaga kayo, Mang Ador! Anak, Kunin ko na yung gamit, sir. sige Mang Ador. Ang ganda ng mga garden, ano? Kahit malayo tayo sa garden ni Mami, parang naaalala na rin natin siya, no? Oo nga, Daddy. Winnie, may bago na tayong papasyalan. May bago na tayong playground. Wow! Ang dami namang bulaklak dito. Gusto ko na kaagad tong lugar na to. Naalala ko nga yung kaharian namin eh. O baka, masad ka na naman, ha? Rule number 1 natin habang nandito tayo. Bawal lang masat. We're gonna have fun! We're gonna have an adventure! Yes, we're gonna have an adventure. Wala tayong ibang gagawin dito kundi magsaya at mag-bonding. Promise, Daddy? Oo, anak. Babawi ako sa'yo dun sa mga panahon na hindi kita inalagaan at pinabayaan na kita. Magsisimula tayo ulit, ha, anak? Halika na. Let's go. Sir, may 2 kwarto sa taas. Tigisan na kayo ni Daisy at dito ako sa sala matutulog. Ay, naku, Mang Ador, share na lang kami ni Daisy sa isang kwarto. Dapat meron kang sariling kwarto. Ang laki na ng abala namin sa iyo eh. Sir, walang abala. Sa pinsan ko itong bahay na to. Kaya welcome na welcome kayo, walang problema. Sayang nga eh.
hindi kayo na pang-abot eh. Kailangan niya kasi umuwi na Cebu para bisitahin daw yung anak niya. Bait nung pinsan kong yun. Ay, Mang Ador, ang laki naman itong farm sa harap. Siguro mahilig mag-alaga ng mga halaman ng may-ari niyan, ano? Ako, sir. Si Nana Midi ang may-ari niyang farm na yan. Isang kaibigan namin matandang dalaga. Alam mo, sir, nag-aalaga ng mga halaman yan, parang tinuturing niya anak na niya yun. Pero alam ko kasi, nag-ampo ng batang babae yan eh. Siguro dalaga na ngayon yun. Ang pangalan parang Camellia yata ang pangalan. Namana rin yung kabaitan ni Nana Miding at saka yung galing sa halaman. Kaya yan ang nagpatuloy nung farm na yan nang namatay si Nana Miding kasi. Mang Ador, pwede po ba kaming maglaro ni Winnie? Si Winnie? Sino si Winnie? Pangalan niya nung manikang binigay ko sa kanya. Pwede kayo magpunta dyan, maglaro kayo nung manika mo. At sigurado matutuwa yung si Camellia pag nakakita ka. Lalo't pag nalaman nung mahilig ka sa halaman. Okay, everyone, I expect to have your assignments here by Tuesday. You can now get back to work. Bilib na talaga ako sa'yo, Mama. Kinakarin mo ang pagiging boss mo. Akala ko ba nanakawan lang natin ang kumpanya. Alam mo, hindi ko pwedeng pabayaan si Bong dahil baka naman ibigay pa ni One-Shot ng mga board members ito sa iba pang tao. Good point, Mama. Paano ko naman huhututan ng kumpanya kung hindi ako magiging presidente nito? Yun na nga eh. Good point nga. Paano nga ulit? Tanga! Kaya nga, kailangan makumbinsin natin ang lahat ng tao na ako ang karapat-dapat sa posisyong ito. Para kahit bumalik si Bong mula sa kanyang leave, wala na siyang maabutan dito sa kumpanya. At tuluyan ko na talagang makukuha pagka-presidente ng Astig Energy Drink! Alam mo, Winnie, ngayon na ako nakakita ng mga ganitong bulaklak. Ang bango-bango na simoy ng hangin. Naamoy ko yung mga bunga ng roses. Matamis at kaaya-aya ang mga amoy ng bulaklak. Pero meron ding iba na masangsang sa ilong. Alam mo ba kung bakit iba-iba ang amoy ng mga bulaklak? Matagal ko na rin yung pinagtataka yun, Winnie. Ang amoy ng bulaklak ay nanggagaling sa espesyal na oil sa mga talulot o petals niya. Nag-e-evaporate ito at nagdudulot ng mabangong amoy. Ang espesyal na oil ang dahilan din kung bakit iba-iba ang amoy ng bulaklak. Ganun pala yun? Bakit sila iba-iba yung kulay? Nanggagaling ang kulay ng bulaklak sa pigment na nanggagaling sa kanyang dagta. Kadalasan, lumilitaw lang ang kulay nito kapag namumukadkad na yung bulaklak. Nakakatuwa talaga yung mga bulaklak. Kahit iba-iba sila, may sarili silang taglay ng ganda. Kaya dapat, tularan mo ang mga bulaklak, Daisy. Huwag mo ikahiya kung iba ka. Ano naman ngayon kung hindi ka katulad ng mga ibang bata na kumpleto ang magulang? Para sa akin, isa ka pa rin napakabango at napakakulay na bulaklak. Sobrang bait mo kasi. At dahil doon, ikaw ang pinaka-espesyal sa lahat. Thank you, Winnie. Tatandaan ko yung sinasabi mo sa akin. Hello? Hello, Mang Ador? Oo, ay. Sunduin niyo ako dito sa may mga tricycle. Ay! Hira! Excuse me, sasakay ka ba? Hindi. Sigurado ka, ha? Yung mangga mo, dito pa? Hayaan niyo na po yan. Sir Bong,
Bango naman ang niluluto nyo ah. Favorite kasi ito ni Daisy eh. Tsaka ang recipe nito, yung recipe ni Rose. Kaya hindi lang yan mabango, masarap pa. Siya nga pala, Sir Bong. Si Jinggoyo, yung katiwala sa Flower Farm. Hello, Jinggoy. Nice to meet you. Nako, I hope you don't mind, pero pupunta-punta yung anak ko dyan sa farm ninyo kasi mahilig sa bulaklak yun eh. Ay nako, Caroline Sir Bong. Welcome na welcome kayo ng anakis mo dito sa aming bogacious na farm. And I'm sure matutuwa rin si Camila na bumibisit kayo dito sa farm niya. Mabait yung amo ko. May katarayan lang ng konti. Palibasa kasi walang jowa. Thank ko pa. Sana makilala namin si Camila, no? I'm sure magkakasundo sila ni Daisy dahil pareho silang mahilig sa bulaklak. Ay, siguro ang darling daughter niyo. Teka, mabuti pa. Dito ka na maghapunan para makilala mo yung anak ko. Ay, naku, salamat po Sir Bong. Naku, teka, asan ba yung bagets ninyo? Tingnan mo, Winnie, oh. Ang dami-daming mga stars. Buti pa dito, kita sila. Bakit kaya doon sa city? Wala masyadong mga stars. Dahil yun sa polusyon. Hindi masyado nakikita ang mga stars sa syudad dahil sa usok na nakatakip sa kalangitan. Kitang-kita yung constellations, oh. Constellations? Ano yun? Tinuro sa amin yan ni teacher. Yung grupo ng mga stars na bumubuo ng iba't iba different shapes. Gaya ng ano? Kagaya ng sandok na yun. Ang tawag dyan ay Big Dipper. Oh, kagaya ng letrang W. Ang tawag dyan ay Cassiopeia. Pero, alam mo, Winnie, mas gusto ko yung tinuro sa akin ni Mang Ator. Yung star na pinakamaliwanag. At alam mo ba, si Mommy yon. Kahit may problemang dumating at matakpan ng usok ang langit, nandun pa rin si Mommy sa itaas. Pinabantayan ako. Daisy! Daisy! Kain na, it's dinner time. Nandiyan na po, Daddy. Oh, Winnie, magtago ka muna. Meron tayong ibang kasama. Daddy Bong, alam ko na po kung anong gagawin. Kilabot ka pala ng mga chicks dito. Pero ngayon, ikaw na ang kakumpetensya ng mga chicks sa mga boys. Ay, correct. Pasok na pasok ka sa banga. Ay, naku, I can relate to that story. Talaga po? Paano ka naman makaka-relate? Ay, ang ibig ko sabihin, marami akong kakilalang katulad mo. Ay, naku, dumating na pala si Camila. Ay, di ba siya yung may-ari ng flower farm? Oh, tama-tama. Imbitahin mo na siya rito. Sumabay na ng pagkain sa atin dito. Oo nga, Mang Jinggoy, para makilala namin siya. My dear, huwag naman Mang Jinggoy. Pwede Ate Jing na lang. Ay, naku, the next na si Camila. Papunta na siya dito. Okay na ba, Sir Bong? Sure! Ika nga, the more, the merrier. Naku, ang bilis ng lola mo, ha? Naamoy siguro yung niluto mo, Lola. Ay, sinigang pala to. Hayaan mo. Sige, tawagin ko na. Ako na. Hindi, ako na lang po. Sige. Anong gusto mo ulam? Sige. Ano gusto mo? Sinigang? Kailangan kumain. Sir Bong, Mang Ador, Daisy, meet my beautiful bestie, Camila! Magandang gabi. Camila, meet our new kapitbahay, si Sir Bong, si Mang Ador, at saka si Daisy. Ito naman ang aking napakagandang bestie, si Camila. Hi. Rose, ikaw ba yan?
Camila. Camila yung pangalan ko, Rose. Rose, buhay ka? Ay, hindi. Patay siya. Natural, hawak-hawak mo na, no? Ano to, operasyon? Ma'am Rose, matandaan niyo ako? Ako si Mang Ador. Daddy, siya ba si... Oo, anak. Siya ang mami mo. Mami! Sandali. Teka nga. Ano ba mga pinagsasabi ninyo? Sino ba kayo? At saka, sino si Rose? Buhay! Si Rose! Nakita ko siya! Buhay siya! Mama, 6 years nang patay si Rose. We were there nung nilibing siya. It can't be hers. Guni-guni mo lang yun. I know what I saw. Buhay siya! Buhay si Rose! Mama, baka naman nagigilty ka lang sa ginagawa mo kay Bong. Kaya kinukonsensya ka at minumulto ka na. Hala, lagot ka! Pwede ba? Hindi ako takot sa mga multo. At hindi isang kaluluwa lamang ang makapagpipigil sa akin para isakatuparan ko mga plano ko. O, yun naman pala eh. Di kalimutan si Rose. Let's celebrate, Mama. Yes, tama dyan si Daphne. Magandang kinalabasan ng mga plano natin, di ba? Wala na si Bong sa kumpanya. At pinaka-importante, wala na rin yung buwisit ng bagets na yan sa pamamahin na to. Mama, hindi pa natin tuluyan nakukuha ang kumpanya. At isa pa, wala pang ina-appoint si Sir Juancio na kapalit ni Bong. Relax ka lang, anak. Alam mo, yung mga planong yan, hindi yan dapat minamadali. Dapat you have to take your time. Hindi ba? At malapit na talagang mapasa atin ang buong kumpanyang yan. Cheers! 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 And tables! Cheers and tables. Ano? Ang ganda ng joke na yan, Mama. Cheers and tables. Cheers and balloons! Rose, ako si Bong, asawa mo. Siya si Daisy, anak mo. Si Mang Adoro. Sir, baka ho may amnesia si Ma'am Rose. Mami, may amnesia ka? Wala ako amnesia, okay? Hindi ko talaga kayo kilala. Jane, ano ba pinagsasabi ng mga taong to? Naku, Sir Bong, baka naman nagkakamali kayo. Kasi imposible yung maging asawa yung bestie ko. Kasi buong buhay nito, kasama ko siya. Kamukhang kamukha mo yung yumao kong asawa eh. Daddy, di kaya dahil sa wish ko, nabuhay ulit si Mommy? Di kaya nabulik siya para magkaroon ako ng Mommy? Sandali, nabuhay dahil sa wish? Alam nyo, ako nabipiko na sa inyo, ha? Ano ba mga tinitira ninyo? Oh, alam ka na. Pinagtitripan nyo ako, no? No, isa ka, ha? Pinagtitripan nyo ako? Rose, hindi ka namin niloloko. Ikaw si Rose, ikaw ang asawa ko. Eh, Camila nga ang pangalan ko. Camila. Camila. Ay, naku. Hindi ko kayo kilala. Alam mo, umalis tayo dito, ha? May kutob ako. Scam tong mga to, eh. Halika na. Halika na. Camila. Camila. Buhay si Mami Rose? Oo. Nakita namin siya ni Daisy, buhay siya. Paano mangyayari yun? Eh, di ba matagal na siyang sumakabilang buhay? Eh, yun nga ang pinagtataka namin eh. Ako pa nga naglibing dun eh. Naisip tuloy namin, baka nabuhay si Rose dahil sa wishy-wishy flower? Hindi. Hindi pwede. Kasi wala sa powers ng maliwagang bulaklak ang bumuhay ng patay. Kaya imposibleng mangyari yun. Eh kung hindi si Mami yun, sino yung nakita namin? Pero kamukha siya ng Mami ko. Hindi kaya... Hindi kaya kambal ni Mami Rose ang nakita nyo? May kakambal po si Mami? Sandali. May nasabi nga sa akin nun si Rose. Lumakay ako sa bahay ampunan. Kahit kailan, hindi ko naman nakilala yung mga magulang ko, eh.
Tsaka mula nung mawala yung kakambal ko, pakiramdam ko parang nawala na rin yung kalahati ng pagkatao ko. Hindi nga ang mami mo nakita natin, kundi yung kakambal niya. Akala ko, buhay ulit si Mami. Pasensya ka na anak at napaasa kita. Pati nga ako nakalimutan kung meron siyang kakambal eh. It's okay. Matagal ko naman po na accept na wala na si Mami. Anak, huwag ka na masyadong sad ha. Kahit na hindi naman bumalik si mami mo, at least meron kang bagong tita. Bestie? Jing? Yung nangyari kanina, may kinalaman ka ba doon? Umamin ka? Of course not, bestie. Siguraduhin mo lang, ha? Alam mo kung anong ginagawa ko sa mga manloloko at mga sinungaling. Alam mo yun. Promise. Ngayon ko lang sila nakilala. Tsaka mali ko ba na may saltik yung pamilya na yun, no? Wala naman kasi sa itsura nila. Mukha naman kasi silang mga disente. Ano ka ba? Wala sa itsura yan. At saka ikaw, ha? Tigil-tigilan mo na yung pagiging Miss Congeniality mo. Okay? At, ikaw basta-basta nagtitiwala sa mga ganyan? Pagka ikaw naloko ng mga yan, ha? Ano? Gusto mo? Matulad ka dun sa nangyari sa akin dati? Pero, bestie, tawag ka na magtiwala. Ayan, pakisakay na doon. Ingatan nyo ha, kasi baka malagas yung petals eh. Ito nga pala yung bayad. Salamat ah. Kahit na short notice lang eh, nabigay mo na kompleto yung mga order kong rosas. Ayos lang yun. Marami pa naman kaming naging sobre, kaya kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang. Malaki-laki na rin na nasenso nitong flower farm nyo, simula nung ikaw yung mag-take over. Hindi naman. Sa totoo lang, tinutuloy ko lang naman yung nasimulan ni Nanay Meding eh. Siguro yun na rin yung pamamaraan ko para ibalik yung pasasalamat ko sa kanya. Sa nagawa niya sa akin, maraming bagay. O siya, sige. Sa susunod ulit ah. Salamat ulit. Excuse me. Excuse me. Ay, naku! Aray! Naku! Ano ka ba? Naku, mag-naku! Aray! Aray ko! Ikaw? Sinasabi ko na nga ba masama ka talagang tao eh. Ba't ka nandito? Let me try to explain sandali. Ikaw ang kakambal na asawa ko. May sinabi ka ba kay Bong na sikreto ko? Walay talaga. Sinungaling! Ano ka ba naman? Eh, baka malay mo, totoo nga yung sinasabi sa'yo ni Sir Bong. Kung hindi kaya ni Daddy kumbinsihin si Tita Camila, ako ang magkukumbinsihin sa kanya na siya yung kakambal ni Mommy. Meron ka ba diyang any proof na talaga nabuhay to si Rose? Lahat kasi ng mga gamit niya nasa Manila eh. Eh, picture. Wala akong tiwala sa Bong na yan. Ayaw mo nun? Meron ka na kagad instant pamilya. Eh, di ba yun naman talaga yung matagal mo na gusto? Ang magkaroon ng sarili mong pamilya. Daddy Bong, si Daisy! Ano nangyari? Daisy? Anak?